So, nagkaroon kasi ako ng phobia eh. Nung ako ay talagang mainit na mainit sa aking pagsisimula bilang isang Kristiyano ay mainit ho ako. Ayan. Ibig sabihin lahat gusto kong gawin. Ayan. So gusto ko pong mag-special number. Ayan. So nag-special number ako, nag-solo ako. So nung ako ay pababa, sinalubong ako ng isang miyembro. Sabi ko niya, kala ko talagang maganda yung sasabihin niya eh. Alam mo, sabi sa akin, sana hindi ka na kumanta. mainit pa rin ako. At siyempre, I need to stand my ground. Alam ko kasi na hindi naman ako kumanta para sa tao. Di ba? Kumanta ako dahil, anyway, gusto ko lang naman i-express kung ano yung nasa sa loob ko sa Panginoon. Gusto ko rin na matutong tumugtog ng instrumento. Wala kasi yung hilig tumugtog ng instrumento. Ang instrumento siguro may hilig sa akin, pero ako, ewan ko, parang, so gusto kong, kasi yung pianist namin that time, napakagaling. Yan, parang yung pianist dito na tumutugtog. Anyway, talaga nga naman, in-approach ko siya. Turuan mo naman akong mag-piano. Kasi parang gustong-gusto kong matuto. Sabi niya, tinignan niya akong gano'n. Sabi, ano ka? Sinuswerte. Bihira. Ano to? Anyway, I need to stand my ground. Yes. Okay? So, anyway, talagang ganyan siguro ang buhay. Ang Panginoon, tinuruan niya ako in a negative way. Hindi ho ako natuto in a positive, although na marami akong natutunan in positive way sapagkat napakatapat ng aming pastor. Talaga nga naman sa Bible school, kahit na mag-isa ka lang, tuturuan ka niya. At ibibigay niya yung whole lesson kahit ikaw lang. At kung gaano siya nagtuturo sa marami, ganun din siya magtuturo kahit ikaw ay mag-isa lamang. Ayan. So, anyway, yun yung tawag sa kanya ng Panginoon eh. Di ba? Yun yung tinatawag na pagtindig sa ground. Kaya lang talagang sa church, hindi mo maasahan na lahat ay tumitindig sa ground nila. Di ba? Or, andun lang sila because they know. Di ba? Alam nilang tumugtog, alam nilang kumanta, alam nilang mag-preach, di ba? Alam nilang pumunta sa church. Di ba? Maaring ganon. Kasi sabi ko kanina umaga, maaring ang miyembro na siyempre ang miyembro ng church na to ay mga Baptist. Maganda kung maging Baptist. Kaya lang may mga Baptist kasi na mga hindi Kristiyano. Kaya kung Baptist ka na rin lang, maging Kristiyano ka na. Kasi kung hindi ka Kristiyano, hindi ka papunta sa langit. Dahil ang mga papunta sa langit mga Kristiyano lamang. Kaya naging Baptist ka na rin lang, maging Kristiyano ka na. Di ba? Oho, kasi kaya hindi lahat ng makakausap natin dito sa church magbibigay sa atin ng positibong response. Mayroon ding magsasabi sa atin ng mga negatibo. Kaya, stand your ground. Sabi ko nga, nag-post ako sa Facebook dati. Sabi ko, dwell on those things that you have the full control. Not on those things that you have no control because you are out of control. Okay, di ba? Nakukuha ho ninyo? Kasi tayo minsan, gusto natin i-manage yung mga bagay na hindi ho natin kayang i-control. Okay? Pinapakialaman natin yung kaisipan ng iba. Pinapakialaman natin yung sinasabi ng iba. Pinapakialaman natin yung ginagawa ng iba. Diba? Pinapakialaman natin yung pinapakinggan ng iba. Diba? Do you have the control of, diba? Para pigilan siya sa mga may rights siya na gawin? Wala, diba?
Bakit tayo magkukonsider? Kaya tayo nagdi-desperate, nagkakaroon tayo ng tinatawag na yung bang nabibigo tayo eh. Ano bang design ng Panginoon sa isang Kristiyano? Hindi ba't magtagumpay? Kaya congratulations, nandito kayo sa church. Bakit o? Tagumpay kayo ngayon. Kaya nga, pagka nasa church ka pag Sunday, ipinapakita mo yung tagumpay ng Panginoon sa buhay. Oh, ang dami nating struggles from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yes, di ba? Pagka nasa church ka ng Sunday, then sinasabi mo, thank you Lord. Di ba? Kaya nga nandito tayo, titipo, nagpupuri sa Panginoon eh. Okay, bakit? Kasi larawan ka ng tagumpay ng Panginoon. Oh. Anyway, mahalaga po na sa mga bagay na may control tayo, mayroon dapat tayong covenant. Oh, si Joshua, in this part of his ministry, sapagkat last ng bugso ito, ano ba sinasabi ni Sir Paulie kanina? Oh, sikwat kasi yung aking buko. Sigwada. Okay? Huling sigwada ng buhay ni Joshua. Okay? So, dito ay mapapansin ho natin na siya po ay gumawa ng tipan. Okay? Kasi wala na siyang iiwanan eh. Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang pinangaral, lahat ng kanyang inakto, makakalimutan yun. Kaya nga tayo bilang isang church, may covenant tayo. Okay, 10 years na ho kayo. Sino dito ang nakaka-memorize ng inyong church covenant? So, no? Perfect ah! Perfect. Diba? Masarap po na may covenant tayo, pero huwag naman nating hayaang nasa papel lang. Alright? Listaho natin dito sa ating puso. Kaya nga si David, sabi niya, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against. Diba? Para hindi ho tayo magkamali, mahalaga na mayroon ho tayong covenant. Mayroon ho tayong tinatawag na kasunduan. Alright? Yun po yung bibigyan ho natin ng pagkakataon ngayong oras na to. Sapagkat tayo ay titindig bilang isang accountable representative ng Panginoon dito sa mundo. Bilang individual, bilang miyembro ng pamilya, bilang isang bahagi ng isang barangay, bilang isang bahagi ng isang bayan o syudad, bilang bahagi ng isang probinsya, bilang isang bahagi ng ating bansa. Diba? Kaya mayroon ho tayong church sapagkat ang church po ay yan po yung tinatawag na display ng iyong tinatawag na pananampalataya. Okay? Kaya nga ang church nagtuturo na ikaw ay umayos. Tinuturuan ka ng mga prinsipyo. Kaya wala naman na tayong matatagpuan sa mundo na nagtuturo ng magandang mensahe o mabuting mensahe na nagtutuwid sa tao maliban sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang Baptist, ang kanyang itinuturo ay ang mensahe ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po, naniniwala ho tayo that this is the preserved Word of God. The message of the Bible. Kaya kung hindi ho natin pakikinggan ang message ng Bible, hindi tayo dumalo sa ating mga gawain, paano natin mapapakinggan? Di ba? Kaya maging patotoo ho tayo sa mundong ito na kung saan ay tumitindig sa katotohanan.
Kasi marami rin namang nagpapatotoo magagandang ugali. Magaganda rin ang ugali, magagandang magsalita, maayos, di ba? Magtrato ng kanyang kapwa. Kaya lang, kung ating ititrace sa Biblia, out of context. Di ba? Kaya, nandito ka na rin lamang sa hindi mo ginustong lugar, pero napakaganda, pangatawanan na natin. Di ba? Kasi napakahalaga ng role na dapat ho nating lakaran sa pagkakataon na ipinagkaloob sa atin. Di ho natin alam kung ilang taon ang span ng life natin bilang isang Kristiyano. Sa biyaya ho ng Panginoon, ako po ay hindi ko na matandaan yata. Ako'y nakakilala sa Panginoon 1989. Ayan. So ngayon year 2016. Ibig sabihin 27 years na po ako. 27 years na nag-i-enjoy ng biyaya ng Panginoon. Hindi ko na masabi na lahat yung nagawa ko ay mabuti. Okay? Sapagkat natuto rin naman ako sa aking mga pagkakamali. Di ba? At ang masarap nito, hanggang ngayon, tinuturuan ako ng Panginoon. Oh. Wala ho talagang makaka-reach ng full maturity bilang isang Kristiyano. Ang maganda, sumasagap tayo lagi ng mga katotohanan applicable sa buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya, stand your ground. Bakit tayo makikialam ng ibang ground? Bakit tayo makikiground? Mayroon ka namang ground. Kung saan tayo magpapakabihasa, isa ground na ho natin. Di ho ba? Ang masaklap nito parang gusto natin i-master lahat Di ba? Ay, pagka susubukan mo yun masasayang lang ang buhay. Ang panahon ay napakahalaga. Napakahalaga ng panahon. Kaya stand your ground. So, everyone is accountable. Everyone is accountable to God. Ang ground po natin bilang individual sa ating buhay na mayroon tayong full control ay 7. Okay? Alam mo natin yun. 7. Kaya mayroon tayong control dyan. Pero hindi ko ibig sabihin na may control tayo sa ating mga nasasagap. Kaya lang may control tayo. Sabi nga sa Philippians 4:8. Ayan. So, tignan ho natin. Hindi na tayo gaanong magpapakadetalye sa mga bagay na kung saan ay sa doctrinal side ng ating tinatawag na tinatalakay ngayon. Pero tignan natin, usually ang tinitignan naman pagka naghahayag ng katotohanan o ng salita ng Diyos is the practical side. Ayan. Para na sa ganun ay nauunawaan ng lahat. Sabi niya, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Kaya, ano po ang ating tinatawag na pahahalagahan lamang? Yung mga bagay na pwede po nating gawin. Oho, kaya kung ito ay katotohanan, ito ay kaibig-ibig, ito ay mga nandito sa verse na to, then think. Ibig sabihin, you are the driver. Kaya tayo po ang pipili. Oho, sa ating ground. Ang basis natin sa ating pagpili lagi ay kung saan tayo nakatindig. Okay? Karaniwan kasi, pagka tinanong mo sa mga sangkakristyanuhan,
Kayo ba ay 100% na Kristiyano? Kasi wala naman talagang 99, 98 o ano, di ba? Pero minsan talagang tinatanong yun eh. Oho. Kayo ba ay 100% na Kristiyano? Yes! Di ba? Kaya lang, sa pamumuhay, parang nag-aalangan. Nagdadalawang isip. Alam na alam niyang 100% siyang Kristiyano, and yet, bakit in application, nagdadalawang isip na? Aba, ibang klase yun. Dapat intact, matatag pagka tayo ay magdesisyon. Hindi tayo nagdadalawang isip. Ito po ang kalooban ng Panginoon eh. Bakit ako magdadalawang isip? Kaya nga, ang sagot ng mga Israelita in this time, its individual family ay sumagot. Diba? Sumagot sa ating mga verses na binasa. At may batayan sila ng kanilang paglilingkod. Sino ba tayo naman talaga para maglingkod sa Panginoon? Diba? Wala naman talaga tayong makakayanan para maglingkod sa Panginoon. Wala. Sino ba tayo na maglilingkod sa isang banal na Diyos? Wala naman talaga eh. But, salamat sa biyaya ng Panginoon na may napakahalaga na dapat nating daanan bilang hinirang ng Diyos. At ito ay ang malugod, ang dakilang pangalan ng Diyos. Diba, pagka tinanong mo, bakit ka nagsimba? Madalang na tanong yan, pero pagkasasagutin mo yung sagot ng iba, para ho mas mabawasan ang kasalanan. Tama ba sagot yun? Bakit? Kaya nga, minsan may nakikita akong karatule, full gospel church. Wow! Ano yan? Bakit? Kailan ba naging partial ang gospel ng Panginoon? Namiumudmud ba ang Panginoon ng partial? Ang kaligtasan ba natin ay partial? Ang pinagkatiwala ba niyang ministry sa atin ay partial? So, hindi. Diba? Ba't parang mga yayabang ano? Kaya ang tingin ko na ang yayabang eh. Pero full gospel church. Wow! Kailan ba naging partial ang gospel ng Panginoon? Kahit na hindi mo alam nung tinanggap mo yung gospel na yun, buong-buo eh. Diba? Unaware. Tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, ipinagkaloob niya ito ng 100%. Wala ho tayong, diba? Wala ho tayong karapatan na magsabi na full gospel church. Kaya nga sa mga Baptist church may naglalagay ko ba na the full gospel church? Okay? Wala. Bakit? Ang Baptist kasi nauunawaan niya kung ano ang gospel. Kompleto ho kasi ang gospel. Wala ang partial gospel. Hindi ho tayo naglalagay ng karatula ng umaakit sa tao. Hindi ba biro mo kayo sa Freedom Bible Baptist Church? Nagtanong yung isa na. Anyway, okay. Alfonso Bible Baptist Church. Ano yan? Diba? Hindi naman talaga, diba? Ang Panginoon nung siya nakabayubay sa krus, walang gugusto, walang titingin, walang gustong tumingin sa Kanya. Kahiya-hiya yung Kanyang katayuan, yung Kanyang kalagayan. Diba? Parang pagka nakakita ka ng Bible Baptist Church, parang hiyang-hiya ka eh. Alala ko yun. Sabi ng isang pastor ang signboard lang daw ay uling ang nakasulat. Tapos nung nag-attend daw siya ang medyas ng pastor uling din. Kapag daw ano. Anyway. Kahapag-hapag man minsan kung tayo po ay mabuhay, di ba? Yung ating kalagayan. Pero yung ipinagkaloob ng Diyos na kalagayan sa atin ay hindi po kahapag-hapag. Hindi ho. Kaya wag naman ho nating palabasin na kahabag-habag.
ba? Masarap pong mamuhay bilang isang Kristiyano. Na kailangan lang ng tamang disiplina. Tamang disiplina. Makikipagtipan tayo. Di ba? Pakikipagtipan. So, kailangan ho tayong makipagtipan sa ating sarili. Oh, kaya ho tayo minsan hinahayaan yung freedom, di ba? Yung freedom natin na magsalita, binubus natin. Karapatan ko na magsalita, kahit anong sabihin ko, wala kayong karapatan. Tama naman ho. Kaya lang, Kristiyano ka. Miyembro ka ng Freedom Bible Baptist Church. Diba? Hindi po tayo tinatawag na mga humihingi o nag-i-enjoy ng karapatan ng mga tao. Sapagkat ang dinadala ho natin ay, ang ID ho natin ay ang Panginoon. Dinadala ho natin na pangalan ay ang Panginoon. Kaya, anyway, mapahiya na ang Freedom Bible Baptist Church. Okay lang yun. Pero yung ipahiya mo ang pangalan ng Panginoon, ibang klase na ho yan. Diba? Oho. Kaya, makipagtipan ho tayo. Sa verse 16, sabi niya, God forbid that we should forsake the Lord. God forbid that we should forsake the Lord. Kaya, ang Kristiyano may tendency na mapagawi sa kanan o sa kaliwa. May tendency na madulas, masubsob o mangudngod. Diba? Hirap po yung mangudngod. Wala kang control din talaga. Ngud-ngud ka talaga, no? Oho. Pero, hindi ibig sabihin na titigil ka na. Okay? Kaya, lahat ng mga bagay ay pwede nating ma-experience yan. Yung mapahiya ka, diba? Yung ikaw ay hamakin, pagsalitaan ng masama. Mahirap po yung mga kalagayan. May tendency na ikaw ay maghiganti. Diba? Gumanti. Alright? Kaya lang, what is your covenant? Ano yung covenant mo? Anong tipan mo sa iyong sarili? God forbid that we should forsake the Lord. Sino ba ang tagapagtanggol ko natin? Sino ba ang nag-assure sa atin? Okay, ang Panginoon. Wala ko tayong tinatawag, wala kong sinasabi na ipaghiganti ka, maghiganti ka sa iyong sarili. Pag ikaw inaapi, dapat ikaw ay mag-api rin. Mayroon bang ganon? Be sure you stand accountable to your own sa iyong sarili. Okay? Sa harapan ng Panginoon. Yan. Individual ho tayo. Accountable ho tayo sa Panginoon. Kaya, siyempre, yung 7 mga part na dapat tayo ho ay accountable, lagi hong nasa puso natin. Sapagkat doon nakasalalay yung ating tipan sa Panginoon. First is the way we think. The way we think. Diba? Napakamalaya tayong mag-isip. Kaya natin isipin lahat. Ngayon ay talagang napakalalalim kong mag-isip. Alright? Naalala ko isang kaibigan ko, sabi niya, kung kayo mag-isip, halos dumugo ang inyong mga utak sa inyong pag-iisip. Pero ngayon, tanungin ko kayo, ito'y simple arithmetic lang. Sabi gano'n. Ano yun? Kailan nagiging sagot ng 1 plus 1 ay 2? Napakasimple naman yan. Pero kailan nagiging ang sagot ng kailan ang nagiging sagot ng 1 plus 1 ay 3? Kailan daw? Ngayon walang makasagot. Kailan po? Pag nag-asawa 1 plus 1 equals 1. Pero ang tanong, kailan daw nagiging sagot ng 1 plus 1 ay 3? Ha?
So, siyempre, dahil magaling mag-isip ito, nalampasan niya yung nagdudugong isipan, sabi niya, kapag mali ang sagot. O, di ba? Okay? Kaya tayo po ay may kalayaan na mag-isip. Iniisip po natin lahat. But, dapat limited lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Diba? Lalo't tayo po ay mga tinatawag na kung ano ang ating surrounding, doon tayo nagre-react or doon tayo nag-iisip. Ba, nagchichismisan yung ating kapitbahay, anong iniisip natin? Nag-aaway yung ating kapitbahay, anong iniisip natin? Nagtatalo yung ating mga kasambahay, anong iniisip natin? Diba? Ang bilis nating mag-respond sa ating pamamagitan ng isipan. Alright? Kaya, makipag-covenant po tayo sa ating isipan. Simula ngayon, malaya akong mag-isip, pero limited lang dapat ako kung mag-isip sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang kalooban ng Panginoon, naisip mo na may gulo, manalangin ka na agad. Diba? Sino ba ang Prince of Peace? Eh, di ang Panginoon. Pag magulo, alam gagawin ko, manalangin lang. Diba? Yun ang iisipin mo na kaagad kung anong gagawin mo. Huwag ka nang makisali. Yung iba kasi nakikipag-usyoso ko eh. Diba? Ano kayo mong iyayari? Sige nga. Diba? Talagang susundan ko yan. Parang gagawa ng telenovela ba? Diba? Pagka nakapagsimula na ng telenovela, tuloy-tuloy na oh. Hindi na napipigil. Yan ang masaklap. Nadadala tayo ng telenovela. Kaya, pagka mayroong telenovela na nangyari sa ating paligid, sure ko. Ano kaya susunod? Parang totoo yan na. Nakita ko na yan na. Okay? So, makipag-covenant po tayo sa ating isipan. Number 1. Number 2, makipag-covenant po tayo sa ating puso. Sabi ni David, Thy word have I hid in my heart. Kasi yan ang pinagmumulan ng mga kasalanan eh. Sa isipan, una. Pangalawa, sa ating puso. Bugso ng damdamin. Diba? Ang dami ngayon nagsasama, mag-asawa, na dala sa bugso ng damdamin. Maraming nag-away na magkaibigan, dala sa bugso ng damdamin. Diba? Marami tayong desisyon na ginawa, ginampanan, na hindi na natin iniisip na mayroon palang mga authority. Diba? Ilan ba yung pagkakataon na ikaw ay magsusuko ng buhay sa Panginoon at ikaw ay nagsabi sa authority? Pastor, magsusuko ko ng buhay. Gusto kong sumali sa choir. Diba? Sino po? Minsan nandun ka na sa choir, nakita ka ni Pastor, natuwa si Pastor, siyempre. Pero nagsabi ka ba kay Pastor? Binabypass natin kasi. Diba? Kala kasi natin, nagmamalaki tayo, pagka tayo po ay nandun na, sinosurprise na lang natin yung authority. Pero hindi natin alam, mas masarap pong maglingkod kung may nananalangin sa atin, lalo na yung authority, God-delegated authority. Karaniwan na nag-asawa, biro mo nandun na. Magkasama na pala sila, hindi alam ng magulang. Dahil sa bugso ng damdamin. Diba? Huwag mo tayong pakontrol. Alright? Sabi ko kanina umaga ang mga tinatawag na ginagawa ho natin ay dahil sa ating choice. Okay? That's why I can pwede ko pong bigyan ng meaning o bigyan ng tinatawag na meaning ang love. Ayan. Kasi dami-dami ng meaning ang binibigay na sa love. Ano? So love is an act of the will. Ayan. Kaya tayo ay minahal po ng Panginoon hindi dahil naramdaman niya. Okay?
minahal po tayo ng Panginoon dahil kailangan tayong mahalin. Nag-akto siya dahil yun ang kalooban. Diba? Kaya, sinasabi ng karaniwan, mas masarap pala yung pagmamahal pag na-develop. Ano yan? Picture? Na-develop daw. Bakit? Because true love is an act of the will. Kaya, nandyan na rin lang kayo and mahalin po ninyo. Di ba? Kaya, hindi ho yung kaya nga, karaniwan yung sinasabi natin, hindi yan pagkain o kanin na mainit, pagka mainit, iluluwa. Then, andyan na rin kayo, then, pangatawan na. Kaya, hindi iba naman sa pagiging Kristiyano, siyempre. Hindi natin pinapangatawanan. Di ba? Dumaloy na kung ano ang niloob ng Diyos. Di ba? Sino ba dito yung pinapangatawan ng pagiging Kristiyano? Mahirap yun. Para kang robot. Uy, sabi kasi ni Pastor, pangatawanan ko daw pagiging Kristiyano. Kailangan pangatawanan. Di ba? Kailangan akong tumindig bilang isang Kristiyano. Talagang minomotivate niya yung kanyang sarili. Kaya nga maraming mga akala nila, Kristiyano na sila, hindi pa pala. Okay? Kaya feeling lang, kasi nga naman nasa surroundings siya na maraming mga Kristiyano. Kristiyano ang family niya. Pero siya ay nandun lang. Kaya feeling niya, Kristiyano siya. Kaya ang isang feeling niya, Kristiyano siya, sabi to say, hindi ka Kristiyano. Nag-speculate ka lang. Okay? Kaya hindi ibig sabihin na ikaw ay anak na ng pastor, Kristiyano ka na. Kaya hindi po sa pakiramdam niya. Oh, sino ba dito yung naging Kristiyano dahil pakiramdam niya maganda ang maging Kristiyano? Hindi tayo sa pakiramdam. Oh, maraming mga tinatawag na samahan na akala nila nakukuha sa pakiramdam. Kaya mapataas-taas pa ng kamay, palundag-lundag pa, liliglig pa yung kanyang katawan. Diba? Talaga nga namang feel na feel niya. Hindi mo naman ganun eh. Diba? Okay? Kaya kung ganun yung itsura ng isang napuposes, demonyo yung pumapasok dyan. Pero kung normal lang, walang nangyayari, it is the Holy Spirit. Okay? Okay. So, napakahalaga po na number 2, take control of your heart. Okay? Ang heart po natin ay mapusok yan, but huwag mong hayaan ang puso natin ang kumontrol sa atin. Inilagay ka, kaya nga sabing, mas mataas daw ang ating ulo kaysa sa ating puso. Para nang sa ganon ay take control of your heart. Alright? So number 3, yung ating mga mata. Kaya papansin ninyo, yung ating mga pinapakita ngayon as individual part na siyang dapat magkaroon tayo ng full control, sila ay balance. Balance. Mayroon tayong left and right brain. Mayroon tayong left and right artery. Okay? Sa heart. Then, mayroon tayong left and right eyes. Balance. Di ba? Kaya tayo napakasarap po mag-sightseeing sa ating paligid. Ano ho? At nakakakita tayo ng magaganda, nakakakita tayo ng hindi magaganda. Ano ho? Kaya, discretion mo or nasa sayo na kung paano mo tignan kasi ang mga bagay-bagay. Alam ko naman lahat ng mga nakikita natin ay kaakit-akit. Pwede tayong hikayatin yan. Pwede tayong i-entice niyan. Pwede, di ba? Tignan mo ang materialism ngayon. Di ba? Makakita ka ng mga napakaraming material. Okay? Parang ikaw ay talagang naaakit. Makakita ka ng mga bagay-bagay ay ikaw ay nai-entice. Minsan, nagiging sanhi para ikaw ay mag-self-pity. Nasa bakit meron sila no? Ako wala. Ang masaklap nito, Kristiyano pa naman ako.
Matinding inggit na yun, ano? Okay? Kaya, take control of your eyes. Make a covenant. Lord, di ba? Thank you for giving me eyes to see this, my surroundings, di ba? But, ngayon, mga mata ko, di ba? Anong sabi ng Bible? Kung ang iyong mata ay nagiging sanhi para ikaw ay magkasala, no? Dukitin mo daw, dukutin mo daw, ilabas, iluwa, alisin dyan sa kanyang kinalalagyan. Sapagkat mas masarap daw na pumunta sa langit ng walang mata kaysa may dalawang mata nga pero nasa impyerno naman. Diba? Ano bang ibig sabihin nun? Literal ba yun? Na ganun ang gagawin mo? Simple, hindi. Okay? Alam mo natin na kung saan ay kailangan magkaroon tayo ng covenant sa ating mata. Covenant. Alam ko na may masingkit na mata, may mga bilog na mga mata, di ba? Iba't ibang shape na mga mata. Pero ipinagkaloob ng Panginoon yan for you to take control of it. Oho! Stand your ground! Stand your ground! Huwag ho tayong lumayo! Huwag ho tayong, di ba? Yung iba talagang isang tingin lang, kayang-kaya niyang kontrolin ang isa. Pagka sinabi niyang tumayo sa kanyang tindi ay kanyang kinauupuan, sa isang tingin lang. Yung ating mga magulang talaga nga namang bugbugin tayo ng mga araw eh. Pagka hindi ka nakuha sa isang tingin, tignan ko lang. Yun ang mga naririnig natin noon eh. Okay? Sige lang. Okay? Kaya mahalaga ho na tayo ay mayroong control. And, syempre, huwag nating kontrolin ang ibang mata. Okay? You have only the full control of your eyes. Hindi sa ibang mga mata. Sabihin mo na, ba't ganyan ka makatingin? Pambihira ka ha? Pakikialaman pa ba naman? Eh, ganun nga siya tumingin eh. Pakikialaman pa ba? Okay? So, may pakialam ka lang kung paano ka tumingin. Alright? Okay, number 4. Or number 4 na ho tayo. Mayroon ho tayong dalawang tenga. Okay? Sound naman tayo. Sound! Kasi kung ano yung sound ay talaga nga naman may mga nakakatulig, may mga masakit. Alam po ninyo, sabi ng aking pastor dati, yan si Domeng, ay pag mag-special number, parang nilalagaring kulaan. Kung bihira, nakarinig na ba kayo ng nilalagaring kulaan? Yun daw ang boses ko. Kulaan. Diba? Dati yung kulaan kasi yung stainless, okay, na yero. Pagka nilagari mo yun, yun daw ang boses ko. Yan. Pinagmamalaki ako ng Pastor Console. Kaya sabi ko naman, thank you, Pastor. Okay? Ang sarap palang pakinggan nun. Talaga na, ako nung ako'y first time na maglagari ng bakal, talagang yung ngipin ko, as sakit kaya. Di ba? Kasi gusto kong sabayan kasi sakit, nakakatulig. Ayan. Oo. Di ba? Mayroon ho tayong karapatang pakinggan lahat. But, your limit is to stand your ground. Amen. Di ba? Hindi ho lahat ng mapapakinggan ho natin ay makakatulong. Hindi po lahat ng ating naririnig ay magbibigay sa atin ng magandang epekto sa ating pagkatao. Di ba? Siyempre, ano nga naman ang matututunan mo pagka hinahamak ka? Mahirap kung pala kalagayan yan. Minamaliit ka. Alright? Nakakarinig ka ng mga bagay na kung saan ay hindi mo naman nakikita sa pagtrato sa iyo ng Panginoon. Diba? Kaya yung mga tugtog natin ngayon, mga kapatid,
Talaga nga naman. Nakakatulik na pero yung mga kabataan talaga nga naman. Namimilipit na. Banat pa rin. Nagkakanda-collapse na. Wala pa rin. Okay? Diba? Kawawa naman tayo. Kaya kung tayo mga Kristiyano ay hindi ko tayo titindig sa ground na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, eh, sayang. Diba? Wala pa rin sinsarap pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya nga, yun po ay dapat nating pakinggan. Ngayon po, ang Biblia po ay pwede nang isalpak dito. Kaysa naman kung ano-anong pinapakinggan ninyo at sinasalpakan ninyo yung magkabilang tenga na yan. Eh, dami ko nating audio Bible. Okay? Yun na lang po. Doon na tayo mag-master. Alright? I-master ko natin ang salita ng Diyos. Sapagkat doon, yun ang ground natin. Huwag natin i-master yung hindi ko natin feel, hindi natin ground. Kundi master natin ang ground natin. Anong number na tayo? Number 5. Okay? Mayroon po tayong 2 limbs. Ito na. Talaga ka naman, hindi nito. Di ba? Oh. Yung mga mayayabang, talaga nga naman, tumitingin ng kanyang may pagmamayabang, inukumparang kanyang sarili sa kanyang sarili. At talaga nga namang sasabihin ang kanyang gustong sabihin. At wala kang may pagmamalaki sa isang mayabang. Wala. Wala. Wala kang pwedeng may dahilan. Kaya dapat pagka mayabang ay yung kausap, eh wala kang gagawin, kundi umalis na lang. Hindi mo na mayayabangan yan eh. Bakit? Nasa kanya lahat eh. Okay? Kaya tayo ay may tendency bilang mga Kristiyano na gumaya sa ating mga naririnig. Sa mga bibig na ating mga nakikita dyan sa ating paligid. Di ba? Sarap nga naman minsan eh. Naririnig natin sa nung nangangampanya yung ating presidente ngayon. Talaga nga naman. Sinasabi natin mga Kristiyano, hindi ko ipoboto yan. Nagmumura ba naman? Pero conclusion, bandang huli, siya rin mamang pala yung binoto. Di ba? Kaya nga naging presidente siya eh. Bakit? Kasi, kaya niya sinasabi lang yun dahil yung sa kanyang bugso ng damdamin. Kasi gusto niyang mangyari ang isang bagay na maganda. Kaya, parang si pastor, sinong pastor nagmumura, no? Minumura yung sarili. Pero hindi ko hinihikayat ang Kristiyano yung magmura. Pagkat masama naman talaga ho yun eh. Alam mo ninyo, kaya tayo kasi mga Pilipino, mahilig tayo magmura. Kaya na-degrade masyado ang tinatawag na kalagayan ng ating babae. Yung mga babae natin. Sa diksyonaryo ngayon, biro mo ang meaning na ngayon ng Filipino girl o Filipino women. Pilipina. Yan. Alam mo ninyo, ay katulong. Maid. Maid. Kaya hindi na natin ginagamit yung word na maid. Di ba? Ano nang ginagamit natin yan? Kasambahay. Oh. Kasi masama na eh. Masama na ang tingin sa atin. Alright? Ang baba ng tingin. Bakit? Lagi kasi natin binabanggit yung salitang iyon. Nagiging natural sa atin. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, stand your ground. Stand your ground. Okay? Stand your ground. Make a covenant. Make a covenant. Make a covenant. Sabi nga sa ating salita ng Diyos, ay God forbid that we should forsake the Lord. Oh, kaya wag ho tayong matangay sa katuwiran ng iba. Sabi kasi daw kasi nasabi kasi ng iba, ang Panginoon daw ay nagmura. Totoo ba yun? Mayroon ho bang bad ay sinabing pagmumura ang Panginoon? Nagalit siya for the good. Pero hindi ho siya nagmura. Tayo minsan mga soul winner, ito. Trivia lang.
Trivia lang. Sino siyempre, mga choir members, mga soul winner yan. Di ba? Mga nanay na mga tapat. Okay? A soul winner yan. Siyempre, ang mga pastor, imposible namang hindi soul winner yan. Alright? So, lahat ng Kristiyano, itinisenyo kasi na maging soul winner. Alright? So, ito, trivia lang. May sinabi ba ang Biblia na mayroong uod sa impyerno? Uod. Okay? So, tingnan natin sa Mark 9. Mark. Unawain ho natin itong bagay na to kasi napagkakamalan ho natin na mayroong uod sa impyerno. Pero patutunayan ko na walang uod sa impyerno. Okay? Sa hapong ito. Mark 44. Mark 9:44, 46, at saka 48. Okay? Tatlo. Ulit-ulit. Okay? Sabi doon, sa Mark 9:44, were there word, diet not. Ano po yung, sino ba yung magaling sa grammar dito? Ano yung word na there? That is personal pronoun. Ano yung word? In anong form ng word? Singular. Ano yung form niya? Diba? Nasa form of singular. Sinasabi natin sa impyerno daw may mga uod. Mayroon ba? Tignan ho ninyo mabuti yung verse. There! Personal! Sa lahat ng mga pumupunta sa impyerno, may isang uod. Where the worm diet not. Okay? Kaya wala pong uod sa impyerno. Ang may worm po ay yung individual na pumupunta sa impyerno. Pero, ano yung uod na yun? That is the question. Di ba? That is the question. Okay? So, I believe na yung uod na yan is your conscience. Conscience. Bakit po? Napakarami ho natin dapat gawin ngayon, hindi ho natin pinagkakaabalahan. Napakaraming mga bagay na dapat natin paggugulan ng ating buhay, hindi ho natin pinaggugugulan. Napakaraming responsibilidad na dapat natin simulan at makatapos tayo, hindi ho natin sinisimulan. Kaya pagdating, okay? Pagdating mo doon, kaya imposible kasi ng Kristiyano, okay? Ang Kristiyano, pagka may giniit ang Diyos na gagawin ka, imposible na habang buhay ikaw ay tatanggi. Okay? Kaya, mostly, siyempre, ito ay mga unbelievers. Umuukil-kil. Yun ba yung uod, talagang mahilig umukil-kil yan. Mahilig magkalkal, mahilig, di ba? Yun ang trabaho niya. Kaya dun sa impyerno, magpakailanman na umuukil-kil sa kanyang isipan, sa kanyang konsensya. Kaya may konsensya yung rich man doon sa Luke 16. Diba? Wala ka na nga lang magagawa, kaya lang yung konsensya mo naroon, yung uod na yun naroon, magpakailanman. Ngayon, napatunayan po ba na walang uod sa impyerno? Oo. Maganda ho maging soul winner, pero huwag naman nating takutin ng maraming uod sa impyerno na hindi namamatay. Huwag tayong manakot. Sapagkat ang Word of God is a Word of God. Yung apoy doon, hindi namamatay. Okay? Talagang totoo yun. At, siyempre, dahil impyerno yun eh. Pero walang Kristiyano na nangangarap na mapunta sa impyerno ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya kung ano ang ating sinasabi, it must be the Word of God. The Word of God. Oho.
So, napakahalaga ho niya. Tip lang ho sa mga tayo na karaniwan na nag-share ng Word of God. Alright? So, mahalaga yan. Because, isinishare natin ang Word of God. I-share na ho natin na makatotohanan. Huwag natin gamitin panakot. Pero talagang nakakatakot pumunta sa impyerno. Nakakatakot po doon. Sapagkat kaya nga tayo ay nagising o nagulantang nung tayo nakarinig ng Word of God. Akala ko pupunta na ako sa langit dahil mabait ako, may religion ako, gumagawa ko ng maganda sa aking kapwa. Hindi pa pala. Kung walang Word of God, siyempre, ikaw ay pupunta dyan. Biro mo yun ang konsensya mo, magpakailanman. Diba? Magpakailanman. Alright? So, ating bibig, stand your ground. Ang kapatid, stand your ground with your lips. And then, meron tayong mga kamay. Ayan. Pares. Pares na mga kamay. Kaya si Pacquiao, pares yung kanyang kamay. Pagka tinamahan ka ng alam mong kaliwa, ewan ko lang. Di ba? Kaya, mayroon po tayong mga kamay. Tayo po ay humahawak ng mga bagay-bagay. Alright? You have the full control of using your hand. Wala pong pwedeng makapag-control niyan kundi ikaw. Wala hong iba na siyang pwedeng gumawa ng isang bagay sa pamamagitan ng iyong kamay. Bakit? Kasi kamay mo yan eh. Di ba? Lahat ng hahawakan mo, lahat ng pahahalagahan mo. Sabi nga ng isang Kristiyano, Lord, ibinibigay ko na lahat. Huwag lamang ito. Bihira, no? Binibigay pa lahat. Tapos mayroon pa rin pala. Sabi niya, huwag lamang ito. Kunin mo na lahat. Sabi nga naman pag ikaw ay nagbigay ng partial, parang hindi ka rin nagbigay. Di ba? Tignan na ho natin. Sa tithing, pagkalimbawa 7% or 9% lang binigay natin. 9%, malapit na sa 10%. Okay? Sa ating tithing. Anong nangyayari sa atin? Masaya ba tayo? Di ba? Lord, thank you! Nagpapasalamat ako na ibigay ko yung aking tithe. Pero ang totoo, 9% lang binigay mo. Masaya ka? O hindi? Di ba? Mahirap ko. Di ba? Yun ay nagbabalik pa lang tayo sa Panginoon. Okay? Sa ating tithing. Na kung saan yung galing natin magpuwente pagka tayo magbibigay na, sino pa yung pinakamaliit pa? Alam na alam dukutin Salat na salat Okay? Kung ano yung pinakamaliit ang value. Ayan. At binibigay niya. Pagka ganun tayo magbigay, ano nangyayari sa atin? Hindi tayo masaya. Pagka may nangangailangan, na kailangan kang magbigay, hindi ka nakapagbigay, anong pakiramdam mo? Makatulong ka, dapat ikaw ay naging kasangkapan para matulungan itong taong ito. And yet, hindi ka nakatulong. Anong nangyari sa iyo? So, sabi ng verse 22 to 23, we are witnesses. Incline your heart unto the Lord of Israel. Ayan. Kaya, napakahalaga na mayroon tayong tinatawag na covenant. Okay? Covenant. From, anyway, kung ating pag-aaralan talaga ang giving, it is not the value of your giving. It is, di ba? Depends on how we give. Di ba? Hilarious. Masaya. Humahalakhat. Parang gano'n. Humahalakhat na pagbibigay. Ibig sabihin, masaya ka na nakapag-re-release. Oho, nakapag-re-release. Sapagkat yan ang mga Kristiyanong natawag mayroon talagang tunay at lubos na kagalakan. And they enjoy the 100% of pleasure, enjoying God in their lives. Because they fully and wholly given kung ano ang dapat para sa Panginoon. And they even give more. Ayan. Alright? So,
So, yun po, mga kamay natin, pang-anim. Then, ang ating mga paa. That is the 7 pillars of our service, being a Christian, to stand your ground. Yan po ang challenge sa atin na bilang isang personal. Stand your ground. Huwag ho tayong lumakad sa kung ano-anong lakad. Mayroon ho tayong kanyang lakad. Kasi huwag ho tayong magpadala sa schedule ng iba. Nagyakag lang yung kaibigan. Brad, tayo! Basketball tayo. Mayroon kang lalakarin. Anong gagawin mo? Anong mas maganda? Okay? Masaklap nito, schedule mo ng soul winning. May nagyakag na, ay salamat, may nagyakag. Bihira no? Diba? Kaya, napakahalaga po na ang tao ay hindi binibigyan ng schedule. Diba? Kung ang inyong pastor ay magbibigay ng kanya-kanyang schedule, dapat ikaw ay gigising ng alas 3 ng madaling araw. Ito ang gagawin mo first thing in the morning. Mananalangin ka, magbabasa ka ng Biblia, magde-devotion ka, di ba? Magme-memory verse. Di ba? Sa oras na to. Maganda yun, ano? Kaya lang, maganda yung suggestion, ano? Kaya lang, you are, di ba, ginawan ka ng schedule. Na supposedly, ikaw ang gumawa ng sarili mong schedule. Kaya nga ang covenant, hindi po yan papel lang. Kaya nga tinanong ko, sino nakaka-memorize ng church covenant eh? Biro mo, may isa walang naka-memorize. Oh, meron daw. Wala daw. Di ba? Nagpirma tayo lahat dun. And anyway, kung late kang naging member ng church, ay considered ka pa rin na nagpirma sa covenant na yun, sapagkat yun ay tinitindigan ng church na to na covenant as church. Diba? Kaya mahalaga na makipag-covenant po tayo sa ating sarili. Alright? Huwag po tayong padala sa schedule ng iba sapagkat may sarili kang lakad. May lakad ka. Yan ay isang design. Iba-ibang lakad, pero mayroong design ang Diyos para sa iyo lamang. Para sa iyong nag-iisa. Unique ang Panginoon. Gumawa siya ng napakaraming tao, pero hindi magkakamukha. Maging yung mga daliri ng paa natin. Okay? Pagka magpakita tayo ngayon, mati-describe ninyo yung aking daliri. Sabihin, Pastor, luya yan eh. Siyempre, lumaki ako sa tubigan eh. 6 years old pa lang ako, nag-araro na ako. Ayan. Ganun ang hawak ko sa hawakan ng araro. Ayan. Sa kalabaw. O, di ba? Kaya 6 years old, marunong na ako mag-araro. Kasi kung nagdadala ng baon sa tatay ko eh, sa bukid. Eh, siyempre, gagarahin niya yung Diyan ka muna. Ako naman, pagkakataon ko naman. Okay? Kaya, 6 years old. Ngayon, tignan po natin yung mga 6 years old. Makakapaglakad pa din sa bukid na mag-isa. Papunta nga lang sa school. Eh, talaga nga naman. Kundi service, bit. Karga-karga pa. Alala ko yung anak ko, first year high school na, sinusubuan pa. Ano pa naman anak? First year high school ka na, di ka ba nahihiya? Sabi, hindi daddy. Ganun. Bihira, no? First year high school na, sinusubuan pa. O, nakakalungkot na ganyan na ho nangyayari sa atin. Hindi ho tayo pasulong. Paatras tayo. Dapat pasulong ah. Okay? So, gamitin ho natin ang ating mga paa bilang sumusulong. Makipag-covenant tayo sa ating mga paa.
lumakad ka ayon sa order ng Panginoon. Okay? So, tayo po, kung tumatayo tayo bilang taong accountable sa bawat pamilya, sa bawat barangay, sa bawat bayan o syudad, probinsya, o ng ating bansa, then, siyempre, nagsisimula yan sa isa. Ikaw. Kaya kung may accountable na isa at ginagawa niyan lahat, then, ang accountability na ng buong bansa ay napakataas. Napakataas niyan. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dinisenyo talaga tayo para maging accountable sa kung saang ground tayo inilagay ng Diyos. So, si Joshua, wala po tayong masasabi sa kanyang buhay. Wala. Wala tayong may kukulang sa kanyang buhay. Sapagkat naobserbahan ho natin ang discipline mula pa sa Egypt hanggang ngayon ay mamamatay na siya. So, Joshua lives his life with a total obedience to God, and he died in a good old age. At yan po ang disenyo ng Diyos sa ating buhay. Kahit pa mabubuhay ka lang bilang isang Kristiyano 2 taon, 1 taon, pero fully, wholly, na naging responsible ka sa buong buhay mo bilang isang Kristiyano, that is dying, o kaya pagkamatay sa mabuting edad. Yanin mo nga naman yung napakaraming edad na Kristiyano kung wala namang nagawa ni isa. Okay? Kaya mas maigi pa na binigyan ka lang ng iisang araw, yet nagawa mo kung ano ang niloob ng Diyos sa iisang araw. Kaya hinahamon ho tayo ni Joshua ngayong hapon na tayo ay mamatay sa mabuting edad. Ibig sabihin na accomplish ho natin lahat ng mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon 100% na hindi tayo nagsayang ni gatiting na oras. We can do that by our own. That's why we have our altar here. We are surrendering our lives. Lord, please! Diba? Gawin po ninyo ang napakaiging bagay sa ating buhay. Kaya nga hinahamon ho tayo ng Panginoon. Dali natin makinig sa ating minsan kapwa Kristiyano. Yan, forward ng forward, tapos wala namang ginagawa sa buhay. Diba? Bakit? Kung tayo po ay nakukonvict sa salita ng Diyos, magpuri ka sa Panginoon. Bakit? Malambot pa ang puso mo. Pero kung wala ka nang nararamdaman, talagang matindi dapat na manalangin ka. Hindi yun natural ng isang Kristiyano. Kaya napakahalaga ho na ang Kristiyana'y sumusuko sa Panginoon. Binibigay niya ang kanyang buhay. Sapagkat inibig at dinisenyo ng Diyos na tayo bilang mga Kristiyano ay tumindig sa kung saan po tayo niya. Stand